Network Entertainment. You're watching and listening to Now Steaming, where we dish out our hot takes as Chinoy Millennials. I'm Stan C, and of course, I am joined by my co-hosts, my collaborators. Well, isa lang kasi if you've been listening to yung new episodes natin this season, you know that Sed has been out of commission. Wala pa siyang boses. Get well soon, Sed. But of course, I'm not alone. Yeah, you're with me, Kimberly Mas, here on the show at Now Steaming once again. And we have a special guest today, Stan. And I'm pretty sure both of us know him very well. Oo naman. Chinese New Year ngayon as we launch the 2025 season of Now Steaming. So, kung hei fa choy, kyong hi hua cai, kong si fa cai. Hope you However get you want to rich. say, hope you get rich. So, kasama natin ang isang Chinoy personality na rich sa exposure and takes. Kasi he's been doing this for the better part of 2 decades plus. Grabe And- naman, 2 decades. Hindi ako ganun matanda. Okay lang ba una lumabas sa TV? Sige nga. 2000, mga 2005. Ganun. Oh, 20 years 20 na yun. years na. 2 decades. Oo. Oh, di ba? Stanley Chi Ano? joins us on Now Steaming. Oh, nabuking ka Oo tuloy. nga, no? Oo. Ayun. Hi, Stan. Hi, Kim. Thank you so much for joining us, Katukayo. Thanks for inviting me. Si said, balita ko naniningil. May susaw sila ngayon eh. Si Stanley Chi, we invited him on the podcast because you're someone who's been in the public eye, di ba? Na ganito na nga katagal. And when you started going on cam, yung pagkakakilala ng larger Philippines sa mga Chinoy, hindi siya tulad nung pagkakakilala ngayon. Yeah. Do you remember what it was for you nung una kang nag-host, una kang nag-on cam, tapos nakita nila yung pangalan mo, nakita nila yung itsura mo, nalaman nilang taga Binondo ka dati? It's very, mano po ang style. And I remember, I joined the contest kasi before. Stand-up comedy contest. Yung mga people behind the scenes, hindi nila alam paano kayo ma-market. Kasi hindi common yung Chinese na nagsa-stand-up comedy, nag-host. Hindi common yun eh. Pag artista ka dati, papalit ka ng apelido na Right. Pinoy para mas matanggap ka Okay, ng let's give mga, examples. Sino maalala mo? Si Dennis Trillo. Oh, Dennis Trillo, good example. Right, diba? right. Oh. Ho, Dennis Roldan, di ba? Ho ang apelido ni Dennis Trillo. Oh, tama. Diba? Si Heart Evangelista. That's right. Ang pao ko Opo. yan eh. Diba? Bago na lang yun. Sila Kim Chu, hindi nagpalit na apelido. Diba? Marami. Yan Lim, ganun. Oh, Yan, next newer, generation na next kasi gen. yun. Oo. Bago na yun. Pero dati, nagpapalit sila ng apelido. Ikaw, ba't di ka nagpalit ng apelido? Wala namang Chi eh. Wala akong alam na Chi ng apelido. Mas madaling maalala. So, ano yung struggle para sa'yo nun? Na yung nga, haharap ka sa camera or magsa-stand-up comedy ka and then sabi mo, mano po yung treatment. So, what was that like? Very stereotype. Like what? Talagang Anong klase? Gusto nila, pag magpapatawa ako, yung may Chinese accent. Talaga? Oo. Di parang Mr. Shuli na, ano? Parang, ikaw, Billy, ganyan. Punta, ikaw, hardware, ganyan. Tapos, gusto nila about stereotype na naka-Chinese, ano pa ako dati? Naka-chongsam. Chongsam, ganun. Wow. How did that feel? Yun. How did you react to that? And ano yung mga ginawa mo ba talaga? Sasakyan mo lang eh. Kasi hindi ka naman ganun talaga eh. Tsaka, I did comic strips for Manila Bulletin. My editor told me, ikaw lang pwede gumawa niyan. Kasi pag kami gumawa niyan, magagalit sa amin yung mga Chinese. Ikaw Chinese ka talaga eh. Di ba? It's like, sa ibang bansa, it's like yung N-word. Di ba? Sila lang pwede gumawa nun kasi, magsabi nun. Kasi, Yeah. Part ng history nila. Part sila. Oh. Di ba? So, yun ang sinabi sa akin ng editor. So, yun. Nung una, yun ang marketing ko na puro Chinoy comic strips, Chinoy humor, pati stand-up comedy material ko, Chinese, pati the colors that I'm wearing, yung Red. not red, medyo hindi ako nagba-black dati. Ganun, iniiwasan ko. So, sabi mo, pinabili ka nila dati ng Chongsam, di ba? Para Chinese outfits and everything. Nangyari sa akin yun eh. When I was first hosting, may gig na nabook ako for a Chinese New Year event ng isang company. Sabi rin nila, Chinese outfit, meron ka naman siguro nun, di ba? Sabi ko, Chongsam? Pucha, wala akong Chongsam. Saan ako kukuha nun? Ikaw, so nung pinabili ka, did it feel weird or awkward na pinasuot ka ng ganun even if hindi mo naman siya sinusuot? Nanghiram ako dati. Ako, bumili ako. Oo. Pero alam nila na Nanghiram naghiram ka. Hindi ko na Hindi sinabi mo na nanghiram sinabi. ako. Nanghiram ako. Tapos I went to Hong Kong. Binibenta lang pala sa bangketa yun. So Yung parang mga ganong chongsam. Na-weirdahan ka ba nung sinuot mo? Hindi naman. I asked yung mga taga Hong Kong na
Sabi ko, if it's being worn every day, sabi niya, no, pag Chinese New Year lang daw. Okay. Even the colors, Yeah. may colors na, if you choose that color, pang matanda yan. Ito yung bagay sa'yo kasi bata ka. Naalala mo ba May yung mga ganun ano, yung pala mga yun. colors, tsaka Oo. yung meanings? Yung color ng ano, yung white, yung mga dark blue, pang matanda daw yun eh. Ngayon, di ba parang may purple na, may puti na, ganon. So, meron ba yun dati? Meron ako nakikitang ganun sa Hong Kong. Pero nung pinasuot sa akin, ito yellow na ano, mas okay sa yan, pang bata. Ganyan. Isingit ko lang din kasi naalala ko when you guys mentioned the Cheongsam. Kasi, okay, this is way back, don't look for it anymore. Nag-guest kasi ako sa, yung show ni Coco Martin, what was that again? Probinsyano. Probinsyano, yes. Tapos may episode sila doon na Chinese Mafia. Sige, i-google natin, Kim. Anong episode ba yan? Huwag mo na hanapin. But Hindi, basically, mas lalo ko hahanapin. Sige, mamaya, tingnan mo na lang. Pero ganito yung nangyari. Sabi nila sa akin, okay, lahat ng Chinese talent. So, yung mga kasama ko yung nag-Mr. and Miss Chinatown. Ay, Ako, mga ano, yung mga host ng Chinoy TV. hindi Parang Oo. yung mga Mr. and Miss Chinatown. Galing kay Auntie Rebecca. Oo, yes, ayan, diba? yes. So, it all connects, di ba? Tapos sabi sa akin, wala ka bang Cheongsam dyan sa bahay? I'm pretty sure meron ka dyan. Di ba pang everyday yun? Tapos sabi ko, wala, bibili rin ako. Wala talaga. So, it's crazy na ganun yung tingin na. May automatic may Cheongsam. Ang tanong ko is, sulit ba bumili ka ng Cheongsam para dun sa TF mo? Ay, maganda tanong yun. Oo, hindi. Hindi. Sakto lang. Magkano yung For Cheongsam? the XP. Mas parang sakto lang. Yung pambili ko ng Cheongsam, yun yung TF. So, Ganun. balik taya ka lang. Tinatanong ko kung magkano yung Cheongsam eh. Yung Cheongsam, siguro I think around 2 or 2.5. Ayun lang din yung Oo. TF niya. Yun. Shout out to Rebecca Chuansu, by the Oh, way. yeah. The Auntie Rebecca that Oo. we just mentioned. She recently won Best Supporting Actress sa Sinag, Maynila for her Locket, which is also a movie that represents yung Chinoy culture very well. So, saan showing yan? Sa Dragon Theater sa Ongpin? Gag. Pinalabas sa sa actual theaters, gag. Okay. Sobra naman. Theater din naman yun eh. Yung trivia ito yung dating Dragon Cinema, yun yung president. Yes, that's right. Dating sinihan niyan. Tapos naging TIL. yung mga arcade. Alam niya yan kasi matanda na siya. Oo. Na-booking na rin siya kanina at ngayon Oo. na-confirm ulit. Oo, Na-reconfirm. binuking mo ulit sarili mo. Okay lang naman kasi bata pa ako nung nakikita ko yun. Mga siguro high school ako. Yung Dragon Theater, alam ko lang yun kasi yung dad ko nanood ng sine noon nung ipapanganak na ako. So hinanap siya ng kamag-anak namin doon sa loob ng Dragon Theater. Akala ko kaya ka nabuo dahil nanood sila sa Dragon Theater. Tarantado. So, yun, pinag-usapan natin itong mga Chinoy stereotypes, diba? Yung representation natin mga Chinoy in mainstream media, nabanggit ni Stan kanina, yung mga personalities na nagpapalit ng apelido para mas maging Filipino sila. Pero pag Chinese New Year, parang mas lalong na ma-maximize yung pagiging Chinoy ng community, pati tayo, diba? Mga tao, hinihingan tayo ng tikoy, yung mga decor ng mall, red, yung mga gold, yung mga dragon, nagsilabasan. How does that make you feel every time na Chinese New Year season tapos yung nagsilabasan to mga Chinese decors? Dati kasi yung Chinese New Year, sa Binondo lang sineselebrate. Siguro nung college ako, hindi naman ganun ka big deal eh. Tapos nung nag-work na ako, hindi pa ganun ka big deal. So, ngayon, maganda kasi mas nare-recognize na parang special non-working holiday, di ba? Ganyan. Tapos, naalala ko lang dati, nag-work ako sa advertising agency. Ayokong mag-work ng Chinese New Year. Bakit? Kasi masaya sa Binondo eh. Holiday eh. Tapos magtatrabaho ka sa office sa Makati. Akala ko maghihingi ng tikoy yung mga tao kaya ayaw mo pumasok. The Pinoy office mates before na nangihingi ng kopya. Ano sinasabi mo? Pag Oo nga, diba, oo. Chinese New Year, Yes, uy, yes. Stan, pahinga ng tikoy. Weird lang sa akin, ang daming nag-Happy New Year sa akin ng Chinese New Year. Iniisip ko, nag-New Year din naman ako January 1. Ba't di nyo ako binati nung Hinintay mo talaga 5 weeks later para batiin ako, Natay di nyo, ba? tapos iba-ibang date, di ba? Chinese New Year. Iba yung kalendaryo natin eh. Yun. Ano pang sinasabi mo pag kunwari, wala ka bang paangpaw? Naalala ko noon, pag mapasok ko sa office dati, naka-white shirt lang ako, tapos naka-maong. Wala akong watch, wala akong lahat na burloloy na ganyan. Niloloko nila ako kasi nagko-commute ako, sabi nila, hindi, si Stan, naka-park lang sa yung sasakyan niyan, tapos naglalakad papunta rito. Kita mo, walang relo. Sobrang low profile, pero mayaman yan. Ayaw makidnap. Yun yung mga joke dati. Ayaw makidnap. Kasi nung 90s, uso kidnapan. Yes. Yeah. Oo. Tapos lagi mo nakikita sa TV si Teresita Angsi. That's right. Yeah. Lagi siyang in-interview pag may kidnapan. Teka. Kaya pag in-interview niyo siya, automatic iniisip ng mga Pinoy, may nangyaring kidnapan
Bakit siya ini-interview? Ganon. Totoo, PTSD yun for our community, Yun. di ba? Big part of yung history natin na the 90s were such a big kidnapping era talaga. Kaya yung security natin na-heightened din sa mga Chinese school eh. Oo. Tapos that's one of the reasons kung bakit when I get performers sa stand-up comedy shows ko, hindi ako kumukuha ng mukhang kidnapper. Sorry hindi ako kumukuha ng yung hindi nagbibihis. Kasi I always tell my performers na pumorma kayo kasi yung manonood puro Chinese. So as someone na talagang nanggaling sa Binondo, really enjoyed the culture growing up, does it ever feel na, Chinese New Year, parang napaka-tokenistic naman na, naglabas lang kayo ng mga decor or yung mga angpaw, nilabas nyo lang naman kasi Chinese New Year eh. That's for depende sa Chinese. 'Di ba? Dati pinag-usapan natin, Stan, may iba-ibang klase ng Chinese eh. May Binondo Chinese, may Banawe Chinese, meron taga San Juan, 'di ba? What do you identify as? Binondo. Until now. Hindi, Banawe na ngayon. Banawe. Nag-host Banawe ako boy. Nag-host ako sa QC ng So ng nagpalit ka Chinese ng New Year. allegiance mo, Banawe, Chinese Pero na. taga Binondo na kasi dati. Taga Binondo ako, pero ngayon taga QC na ako. Right. Sa Del Monte area. Kita mo marami pa ring Chinese, 'di ba? Del Tama. Monte area. So Banawe. Yeah, kasi Ganun. parang second Chinatown na yun, di ba? Yes. It's the alternative to Binondo. Kasi hindi lang naman daw hindi lang yung pag nasira yung kotse mo tsaka ka pupunta ng Banawe. Yung binanggit ni Stan just now, yung Binondo Chinese, Banawe Chinese, San Juan Chinese, parang spectrum yan for me. Yeah. Bumili sabihin, nasa spectrum tayo. Hindi ko sinasabi nasa spectrum tayo, pero spectrum siya, di ba? Marami namang spectrum. Hindi, pag nasa Binondo ka, ikaw yung mas traditional. Correct. Mas low Yes, profile, yes, mas kuripot. Yan yung mga bibili ng kotse, pupuntahan ka sa tindahan, nakasando ka lang, tapos Hindi mo alam, nakapambayad mayaman mayaman pala, pala. big time pala. Pag nagbayad ng ng pambili ng kotse, nakacash yan. O, di ba? O yung Banawe Chinese, nasa Banawe Chinese yan yung mga medyo nag-aaral sa Jubilee, sa Grace, medyo English speaking na konti. Nagcha-Chinese pa rin sila Okay. kahit papaano. Pero dahil taga New Manila sila, medyo papakita nila na maganda bahay nila. Kasi taga Binondo sa puro condo units eh. Oh, so Binondo, Banawe, tapos may isa pa. San Juan. O, ano Ayun, naman yun? Westernized na yan. English speaking na yung mga yan. Wala na, as in, Yung Boy mga- Hao Kong, hindi na marunong Oo, mag-Chinese. yung mga na yan, parang Stancy na yan na nag-aral sa Xavier, ganun. Cedric. Oh, di ba? Cedric din, ganon. Tapos usually, pag taga-Xavier ka, sa Ateneo ka mag-aaral kasi pareho yung pari dun eh. Oh, tama. Mga Eswita, di ba? O, Kaya Ika, ako malis, ganun din. kaya ako nag-UP eh. Ganon. So, pag San Juan, yun yung mga English-speaking talaga na Yung outside Metro Manila, alam ko may parang stereotype din sila, like yung Cebu Chinese, ay mga diba? taga-probinsya. Yun ang Or mayaman. Bacolod Wow. Chinese. May mga kaya yung mga nasa probinsya na na Chinese. Yun yung mga magugulat ka, nag-aral sa Chinese school in the province pero ubod pala ng yaman. Balikan natin yung pag-start mo in entertainment. So yung nga, sabi mo na yung mga those that came before you, pinalitan nila yung mga pangalan nila, di ba? Like si Ricardo Cepeda, sina Dennis Trillo, etc. For you, ano yung reception ng family mo and yung extended family, even yung mga taga Chiang Kai-shek na, si Stanley Chi, komedyante na or nag-on cam na? Yung sa Chiang Kai-shek, hindi ko alam na Basta masasabi ko yung sa family. Kasi Sige. wala naman akong kilala sa entertainment industry. When I started, siguro parang inisip lang nila, sa Hobby, ganon. parang hobby lang, ganun. Oo. Kasi mas practical ako dahil Chinese nga eh. So, you follow your dreams pero you have to finance it din naman. Maging practical ka rin. Lahat naman tayo, di ba? Hobby ko dati mag-comic strip. Syempre, inisip ko, hindi naman makakabuhay ng pamilya yun eh. Or hindi ka naman makabayad ng rent sa ganong sweldo. So, you have to do other things. O nag-stand up ako, hindi rin naman ganong kalaki ang bayad. So, gagawa rin ako may day job rin ako. Meron akong freelance work. I work as an art director sa advertising before. That pays the bills. Yun. So, hindi ka naman sinabihan nung parents mo or yung mga auntie and uncle na, ba't mo ginagawa yan? Parang ikaw nga lang yung Chinese dyan eh. Tapos nagpapatawa ka pa. So, Eto. talagang nagmukha tayong Tapos katatawanan. baka OP ka pa doon kasi hindi ka nakaka-relate. Di ba? May mga ganon na May sinasabi. kamag-anak na nagsabi sa akin, Stan, pag Chinese ka, pumasok ka sa entertainment industry, hindi ka sisikat. Kasi, yung mga iba, kailangan nila magpalit ng apelido. Eh ikaw, yung mukha mo, yung mata mo talagang parang,
Yung mata, yung singkit na singkit. Oh. Parang alkansya yung ano ko eh. Hindi ka panipaniwala kung Ganon. Stanley Gomez yung pangalan mo, di ba? Parang yung alkansya daw yung sa mata ko. Oh. So medyo, sabi, mahirapan kang umangat dyan. Sinabihan ako ng gano'n na. In a nice way ko na sinabi Sure. Yung nice way na pala. nice way na yun Oo. Pero what kept you going? Like parang bakit mo nasabi na parang sige, I'll go on with this, itutuloy ko to. And until now ginagawa mo siya. I enjoy doing it eh. Kasi pag love mo naman yung ginagawa mo, di ba? Parang business, mamumuhunan ka muna. Tapos tsaka kakikita may ROI. Sabi mo kanina na wala kang connection dati sa entertainment. And dun nakaka-relate ako eh. Kasi wala naman akong kilala sa radio, sa sportscasting before I got into all of this, no? Eh, tayo mga Chinoy, we pride ourselves on having all these connections. Kaya tayo nakakaangat. So, how difficult was that for you? Lalo na at the time na yung mga Chinoy, hindi rin sila masyadong nag-out as Chinoy in public. Grabe naman, nag-out parang You know what I parang mean? pangit naman. Hindi, pero for me, syempre, I started as a cartoonist and then yung naging book compilation yung comic strip ko and then the publisher told me na magsulat ka ng humor books kasi yan yung uso na Yeah. And then, gusto pa nga niya i-pattern ko yung style ko sa isang writer. Ko hindi ako ganyan magsulat eh, hindi yan ang style ko. Gagawa ko humor book pero style ko. So yun, nag-venture out ako dun sa Chinoy na humor. Dun mas natanggap ng readers. So you didn't need yung connections per se, like to get all of these bookings or to get cast on these shows? Oo, wala akong kilala na Kaya kung manonotice mo, yung mga exposure ko sa TV tsaka sa online, magkakaiba. Oo. Hindi yung parang, kasi kaibigan mo si ganito, si ganyan. So, connect, di ba? Yung sa akin, hindi. Wala talaga akong kilala. Medyo nahirapan ako. And in these spaces, parang lumalabas na ikaw yung token Chinese, di ba? Kasi ikaw na yung nandun eh. Oo. Did it ever feel awkward or did it ever feel na, ako yung diversity hire dito? Hindi naman. Yung time na kinukuha nila ako is because kailangan nila ng parang yung para sa ganitong topic, ganyan. Or magpo-promote ako ng books. Kasi inisip ko, kaya rin ako nag-veer away from the Chinoy humor nung time na nagsulat ako ng books. Inisip ko, ayoko naman para maging novelty act ka, ganyan. Na pag Chinese New Year lang, pag Mooncake Festival, tsaka ka lang ini-invite. Kailangan meron kang ibang gagawin. Para hindi ka yung, parang evergreen ka dapat. Di ba? Pati yung mga topics na pinag-uusapan mo. Kasi yung sa akin, yung last name mo, it's just a last name na pero Pinoy na Pinoy naman tayo eh. Di ba? Did you ever think about continuing yung comic mo before? Or and for the listeners out there, it's actually called Chopsticks, tama ba ako? So, yeah, Chopsticks. So hindi mo ba naisip na ituloy kasi syempre niche market siya and Kontento na ako sa 3 book compilations. Yeah. And then when you write and draw comic strips kasi masyadong time consuming. Tama. I host na for I host for Phil Coche, I host for One News. Tapos may hosting gigs pa ako. Sabi ko kay Stan, KBL, Kasal, Binyag, Libing. Ang alam mo ng KBL, yung Korean League eh. Hindi. Ako rin napaisip rin ako nun eh. I host events, press cons, mga ganyan, product launch, yung mga dealer's night, nag-host ako ng ganyan. Pero ang sinasabi... Dealer ng kotse Dealer's night na yung kunyari car battery. Tapos they invited yung mga dealers nila. Sinigurado ko lang na malinis. O ibang dealer yun. Teka, isa pa. Naisip ko lang ngayon, parang yung comic strip na nagawa mo, di ba? Kasi since medyo relate ako doon. Since you started it a bit earlier, parang was it a gradual thing na parang slowly linet go mo and then nag-move on ka na to, humorous books? Parang what made you decide that? Or it's personal decision or parang yung publisher mo yung nagsabi na baka mas bumenta yung ganun? Nung time kasi na nagkaroon ako ng comic book compilation, sinabi sa akin ng publisher, wala kasi kaming kalaban sa ganitong comic strip compilation na book. So sabi niya, kailangan daw tapatan nila. So gumawa ako. And then, bumibenta naman yung books ko. Masaya na ako. Kaya lang, ayoko naman magbenta ng parang 1, 2, 3, 4, 5 na Yung puro series. ganun lang, di ba? How was it received, by the way, yung comics mo dati? Since this was like way back, di ba? Mga kids na Chinese. I teach art for kids eh. Na-appreciate ng mga Chinese na kids talaga. So niche talaga, niche market. And na-market mo naman doon during that time. Yeah, oo.
May mga, in-invite ako sa Xavier dati para maging speaker, ganyan. Tapos sa iba-ibang schools. Yung school tour, ginagawa ko na before pa. Ano lang, comic strip dati. Tapos nung nagsulat ako humor books, they're asking me to speak about yung tungkol sa love. Pag Valentine's, in-invite Yes. ako. Right. Tapos Was there naging- anything negative though? Kasi syempre, hindi naman, usually naman when we're on mainstream media, minsan good, di ba? Very good yung reception. Minsan, hindi natin maiwasan na meron mga negative comments. Have you ever received that? About Meron your naman. comic? Yeah, meron naman. Marami. Marami. Meron naman. Kasi hindi naman maiiwasan yun eh. Kahit naman yung when I was starting out sa hosting, meron din naman magko-comment na hindi maganda. Oo. And how would you respond to that? Ginawa ko ng segment. I read the mean comments, tapos Ah. nagre-react ako. Ikaw Parang pala mean yung tweets. nagpauso nun. Binabasa ko, sabi ko, Stanley Chi reads mean Mean comments. comments. Tapos magre-react ako. Tapos yung iba naman, pag maganda naman yung sinasabi, binabasa Basa ko mo rin. rin. Ganon. Yung pag on cam mo or pag represent mo for yourself, sabi mo nga, 'di ba? Yung your name is really just your name. Pero did it ever feel like nire-represent mo rin yung Chinoy community, especially at the time na yung nga kakaunti pa lang yung gumagamit ng Chinoy last name? Marami naman marami namang personalities that represents the Chinoy community. Marami dyan. Nakikita nyo naman, usually ang hina-highlight yung mga nasa business, yung mga serious, mas Pero mga iba nung news, time mo ganyan. nung nagsimula ka eh. Iba siya eh, 'di ba? Kasi kakaunti lang talaga yung Oo, pero- yung humaharap sa camera. Nandiyan na ba si Jose Marichan? Di siya na You Siya never na yung felt ano, yung diba? pressure na, dapat gagalingan ko. Or dapat talagang nakakatawa ako so they can see past the fact na singkit ako, I have a short last name. I was thinking of how to market myself. Yun yung focus ko kasi yung mga people behind the scenes, pag gine-guest ako or hindi nila alam paano ko i-market talaga. Yung stand-up comedy na ginagawa namin, hindi common sa kanila eh. Right. So, Kasi over the last decade lang naman talagang Oo. naging mainstream yung stand-up comedy scene as Yeah. it is. so I have to do other things na pwede naman ako magpatawa when I'm writing. O may column ako dati sa FHM, nagpapatawa rin ako doon. Right, I remember Nag-host that. ako, di ba? O, tapos nag-host ako on TV, papatawa pa rin naman ako. So hindi lang doon. So mas naka-focus ako na paano ako mas makaka-level up. Not dun sa represent yung Hayaan na natin yung ibang Chinese And dun. you felt like you were comfortable naman with that. Okay sa'yo yun. Mas okay yun kesa sa parang strictly Chinoy jokes lang. Yeah, kasi hindi pwedeng hanggang dyan lang eh. Parang makakahon ka. Hindi pwedeng yung parang hindi ka na nakawala dun sa ganung image. Like, dati, Chinoy jokes, tapos nag-suplado tips ako. So, Mr. Suplado yung marketing ko niyan, yung pag-promote ko sa sarili. Inisip ko, hindi pwedeng puro suplado lang. Kaya hindi ako naggawa ng mga hanggang book 2 lang yung suplado tips eh. After that, iba-ibang books na eh. Yeah. So, yun. Nag-iisip ako ng ways on how to be out there. Tapos, naging columnist ako FHM. O iba rin yun. Hindi rin siya, Relationships and love na. Diba? love na yun. O, one night stand, yun yung pangalan ng column. May book ako noon, binigay ni Stan sa akin dati. Yun. Tapos, Hey, his name is Chico Garcia, And his name is Gino Killiamore. and together we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. Ah. Joke. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors. And of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. yun. Tapos, yung after one night stand, nagsulat ako ng office politics na book. Yung Office Petics, yun yung title. That's the inspiration behind Underpaid na podcast. Which is one of our kapodcasts Oo. dito sa The Pod Network. Go check it out. Oo. Tapos meron ako Love is Landian with Effort na book. Kailan lumabas yung Men are from Alabang, Women are from QC? Men are from QC, Women are from Ay, sorry, Alabang. baliktad. 11 years ago.
Okay. Yun, 11 years ago. Oh, so And then recently na-pick up siya as a movie, right? Na-invite mo pa nga ako Yeah. sa... Kyung-hee. Oo, yes. So, how did it feel nung linapitan ka nung producer na parang, I want to produce this book? Yun Siyempre, nga. masaya ako pero I'm not announcing it muna. Oo. Kasi gusto ko, pag in-announce ko, nandyan na. Nagkaroon ng pandemic, so inisip ko, baka di na matuloy yan, ganyan. The rights, babalik sa akin pagka after ilang years babalik na sa akin, they asked me to sign an extension contract kasi nag-pandemic. So additional bayad yun. Hindi. Extension lang kasi nag-pandemic So, pumayag ako. 1 year lang naman. Tapos biglang, last year, after Chinese New Year, pinroduce na nila. Sabi nila, we're producing it. Papalabas na ng May 1, ganyan. So, yun. Ito, you've been an on-cam personality since 2005. Di ko sinasabing matanda ka. Marami ka nang naipundar. O, Pero diba? parang- Mas maganda. Hindi, ikaw nag-imply nun Sinasabi ko lang, marami Sa ka akin nang naipundar. O dati guesting lang ako noon. Feeling mo ba nagbago na yung pag-portray sa mga Chinoy sa mainstream media in the time since you started? Parang hindi pa rin kasi last year yung Can't Buy Me Love, naka-chongsam sila sa loob ng bahay Sige, pag-usapan natin yan. Gusto ko yan. Sabi Gusto ko nga, pag sa totoong buhay nangyari yan, nakasando lang, tsaka nakashorts yung tatay Totoo naman. Minsan nakabrief lang yung tatay. Or topless. Oo, ganun. topless, Oo, naka-boxers topless. lang. lang, or dip ganun. lang. Oo, Tapos hindi pag yun may guest, kailangan mag-t-shirt. Tapos ganun. yung may hawak silang alak na, nakaganyan sila. Hindi ganun sa totoong buhay. Yung fancy na paghawak Oh, ng hindi wine ganun. Parang, glass. do you think it's very exaggerated yung pagka-portray nila? Oo, exaggerated yun. Nalapitan ka na ba by these productions na parang pwede ka bang maging cultural consultant? Kasi ngayon trabaho na yun, di ba? For yung Hindi pa for yung naman. mga shows. Ipaabayan na natin kila Ivan Mandi yun, tsaka kila Xiao Chua. Paubayan na natin yung mga yan dyan. Pero ikaw, tatanggapin mo ba yung ganong klaseng role? Kasi nga, napansin mo yung Can't Buy Me Love, di ba? Meron parang ganong scene. Hindi, napansin ko yun kasi nagsulat ako ng jokes. Tapos ginamit ko sa stand-up comedy routine. O, kasi last year, yung Lasal na isang org, they produced a show para dun sa yung proceeds go to a certain community sa Caloocan Okay. or sa sa Malabon, basta dun. Tapos yung mga nanood, puro mga Chiang Kai-shek na alumni. Okay. In-invite ko kasi mga kabatch ko tsaka mga taga-Lasal. Yung mga iba ron, taga-Lasal din. So yun, sabi ko, yung title, Can't Buy Me Laughs. Okay. Kasi usong-uso yung Can't Buy Me Love. So nanood ako, tapos pansin ko, pag nag-uusap-usap ganyan, hindi naman nangyayari talaga yan Oh, yun. Tapos yung mag-iiyakan pa kayo. Ang Chinese hindi umiiyak na nag-uusap sila, yung papakita ng emotion. Galit yung emotion nila. Tuwa o galit, yun lang. Tuwa o galit. Only two. Oo. Yung love language nila, yung mga material things, quality time. Hindi, walang ganun ng Chinoy. Pera ang love language nila. With the Bigyan ka sign ng of acts angpaw. of service. Oo, bibigyan ka ng angpaw. Parang sabihin sa'yo, hindi pa ba sapat na you're eating 3 times a day, nakatira ka sa ganitong bahay, di ba? Pinag-aral kita sa magandang school. Yan yung love language ng Chinoy. Would you ever consider writing a movie or a movie screenplay about growing up in a Chinoy home? Oo naman. Madali yun kasi napagdaanan natin Pero I'll get a writer tapos yung storyline aanin ko. Tapos ako ng mga jokes sa lagay ko. Pag gagawin mo yun, anong klaseng Chinoy siya? Binondo, Banawe, San Juan? Or halo-halo? Hindi, makikita mo na may mga... Kasi pag nasa school ka, yun yung ultimate equalizer Lahat ng mga Chinese na taga Makati, San Juan, Banawe, makikilala mo. Nakwento ko na ba sa iyo yung analogy ko between being Chinoy in school and Harry Potter? Ayan. Kasi spectrum oo, din yun oo. Di ba? Pag nasa school ka or nasa community ka, di ba? Yung mga super traditional, pinahahalagahan nila yung mga pure blood. Parang sa Harry Potter. Pag pure blood wizard ka ba, nakakaangat ka. Tapos yung chusiya dito sa community natin, di ba? Pag mestizo ka, sa Harry Potter may ganun din, yung mga half-blood. Nung bata tayo, walang ganun hindi natin niisip yan. Ako, I was mindful of it kasi, may parang, hindi ko na maalala sino yung nagsabi sa akin, but they were actually measuring parang how many % Chinese are you? Wala, hindi namin iniisip yun before nung sa Chiang Kai-shek kasi ako Ikaw, Xavier, iba hindi ko alam yung culture sa Xavier sa amin, naglalaro lang kami ng basketball, nagko-computer lang kami. Hindi namin alam na super yaman pala yung classmate namin. Hindi namin alam na Juan na or Tusia. Hindi namin alam. Basta alam lang namin maitim siya, ganun.
Yun lang, parang, yung classmate nyo maitim, ganyan, o something na ano. Tapos ang niloloko namin sa Chiangkai, yung baluktot magtagalog. Yun ang Bakit? niloloko namin. Kasi marunong kami magtagalog lahat eh. Yung classmate namin, medyo stereotype na na Chinese na hindi magaling magtagalog. Yun Pero yung dire-diretso yung pinagtatawanan. Hokkien niya. O Oo, hindi rin? okay lang. Pinagtatawanan nga namin siya eh. Tado. Oo. Hindi, nabanggit ko lang kasi yung very interesting sa akin is yung equivalent ng Mudblood or Squib. So sa Harry Potter, yung Mudblood, yun yung wizard, pero yung parents niya Muggle, hindi wizard. Sa Chinese, yun yung parang, hindi ka Chinese, Filipino ka, nag-aral ka sa Chinese school. Ayun yung mga anak ng teacher. Pwede, oo. Yung mga anak ng teacher Or na mga anak nag-aaral sa mayaman Chinese din na school. gusto na yung anak nila, may connections na Chinoy. Yan yung growing mga up. nasa Xavier. Diba? Ganon. So yun yung parang equivalent ng Mudblood kasi parang sa bahay na other sila, weird for them at home kasi wala nakakaintindi na ba't ka nag-Chinese homework? Pero pag nasa school sila, wala rin nakakaintindi parang ganito kasi kami sa bahay magkaiba doon sa mga Chinese classmates niya. Sa Binondo pa nga, iba eh. After class, mag-tutor ka muna. May tutor kayo, tapos pag uwi mo, tsaka mag-aaral ka ulit. Ganon ang pag sa Chiangkai. Usually, pag sa yung Binondo na Chinese school kasi sa Xavier, meron kayong mga yung isang subject lang yung Chinese. Isang di ba? subject lang yung Oh, Chinese. yes. Yeah. Sa Kasi ika yung- din, di ba? And then hindi siya sobrang prioritized. I think to Oo. the point na yung sa amin, ginawa na ngang letter grade, which means na walang bearing. Para sa Wow. Naabutan ko yun. And I'm sure yung mga generations now, they would agree na Para siyang parang wala lang. It's just a elective. Parang ganun, naging elective siya. Para siyang yung 'di ba sa Chinese school kasi may Huagi, Chonghap, Suansuit. Okay, sige. Paki-explain. Yung Huagi is language na Okay. Yes. na yung mga tula, mag-aaral kayo ganyan. Chonghap is history. Swansuit is Swansuit math. is math. Oo. Yung arts, mga mopit, yung mga chokbun, yung mga team writing nasa Huagi yan. Parang yung Chinese sa Ika and Xavier, parang yung mopit tsaka yung chokbun. Walang bumabagsak. Ganon. Hindi, meron naman. Yung mga nare-retain. Meron din naman sa amin. Pero yung... Hindi, kasi iba pero yung tama yung sinabi mo, iba yung pagkakaturo, di ba? Iba yung sa amin kasi, pag sa English, grade 6 ka or first year high school, may mga classmate kami sa Chinese, grade 5, Chinese, grade 4. Kayo kasi isang yung level lang yung parang kung grade 1 ka, grade 1. O, di ba? Pag bumagsak ka, hindi lang Chinese ang binagsak mo, pati yung major Yung subjects, others. di ba? O, sa amin, magkaiba yung Chinese tsaka yung English. So, yung diploma mo, pag nag-graduate ka, dalawa. Sa Chiangkai. Oo, isang pang-umaga, yung English, pang-hapon, Chinese. Wow. Yung yung multifaceted Chinese education. We're gonna call it that. Diba? Very well-rounded. Nagamit mo ba siya ever sa career mo as an entertainer? Nagamit ko pag nag-host ako. Kasi nag-Hokkien ako. Pero hindi ko lang nagawa yung kumakanta, no? Sabi ko, pag gusto mo ng Chinese na kumakanta na host, kukuha tayo ng kakanta. Oo. Pero may iba pa ang comment, off-cam ko na lang sabihin. Off-cam ko na lang sabihin, ha? Yun. So, these days, yung comedy mo has taken you to 1PH, diba? Or One News, where you host The Men's Room alongside Jano Gibbs na naging mainit ulit yung pangalan because of his new show, yung Wow Mani. Oo. So, yung humor mo, ito medyo raunchy side na dahil sa ginagawa ninyo ni Jano Gibbs. Parang how does that reconcile dun sa pagiging Chinoy mo? Actually, intersect ba? Ang humor ko sa Men's Room, hindi naman raunchy eh. Naughty lang eh. Parang, Ano yung difference para sa'yo? may, may, parang yung, pag nag-joke ka sa TV, kailangan maingat ka eh. Tama. Ay, yung kanya, streaming platform naman yung kanya. So, pwedeng, wala kang censor dun. Sa akin, sinesensor ko yung sarili ko eh. Ganon. Is that because of yung personal branding mo or because mas sensitive ka lang na TV tong platform namin? Bakit mo nilalagyan ng parang boundary? Sanay na kasi ako, I started as a wholesome comedian ako dati. When I'm hosting for the car channel, Phil Coche, syempre dun, pwede akong mag-joke ng medyo naughty kasi ang nanonood lalaki. Yung mga mahilig sa sa kotse tapos Mga online bro siya, di ba? talaga. Oo, ganon. Pag nasa TV ka, kailangan alam mo yung humor mo. The car channel humor, pang FHM. Okay. Ganun na lang. Okay. Oh, I also write for spot.ph and I also had a column for spot.ph. Maingat ako ron kasi ang readers nun, babae. Right. Mas maraming babae kaysa lalaki. Spot.ph. Parang kumbaga very mixed yung market. Oo. So, yung pag nasa TV, isipin mo na lang,
yung humor mo dapat hindi pang FHM. Ganon. Kasi may MTRCB. Right. 'Di ba? O, yun. Has anyone ever come up to you and said na, uy, Chinoy din ako and I didn't realize na posible palang maging on-cam or maging writer or maging very well-rounded tulad nung naging career mo? Merong mga lumalapit sa akin na, uy, ang galing nung ginagawa mo, ganyan. Tapos meron din naman iba, lumalapit sa akin. Pag yung mga mahilig bumili ng kotse, yun, kilala nila ako. Pag masang-masa, yung mga, masang-masa, Class D, hindi nila ako kilala masyado as Stanley Chi, unless nanonood ka ng mga program ko. Pero walang lumalapit na from the Chinese community or someone from, let's say, Chiang Kai-shek na nakita nila, oh, alumnus din pala to ng Chiang Kai. Oh, dumami kaibigan ko dumaming kabatch ko nung napanood nila ako sa Philcoche or sa TV. Tapos dumami yung parang natutuwa naman ako na, oh, sama ka na sa batch namin. Bakit dati ba parang hindi sila proud na, oh, may Stanley Chi pala dito sa batch? Hindi kasi before, pag sa comic strips, hindi yata nila alam eh. Kasi very, talaga siya, either hindi mo, it goes under the radar. Oo. Kailangan mahilig ka magbasa ng comics. Oo. Kung hindi, wala talaga. Oo, yun. Kahit books kailangan mahilig ka talaga magbasa ng books. Inisip ko, taon-taon ako nasa Manila International Book Fair. I'm signing books palagi ron. Tapos, nung mas napansin lang nila, nung napanood nila sa 1PH, Philcoche, tapos yung sa One News, gano'n. As we begin to wind down here, I want to go back to yung having a day job. Kasi that's a very Chinese thing. Yes. Na even if you pursue yung artistic passion mo or yung creative side mo, kailangan meron pa rin yung trabaho na kikita talaga para hindi ka gutom, di ba? Meron kasi, ganun talaga dapat. Kasi the entertainment industry, very yan eh. Hindi mo alam kung may trabaho ka na bukas or next month. Hindi mo alam, di ba? Napaka, yan eh. Hanggang ganitong buwan na lang tayo kasi 6 months lang yung contract. We sign contracts na 6 months kami ha. Yeah. Sa radyo, 3 months nga eh. So what's your day job today? Philcoche. That's my day job. Naghanap ako ng day job na mag-e-enjoy ako. Tsaka may kinalaman pa rin sa hosting, nagpapatawa pa rin ako, ganyan. Pero hindi ba ang hirap? Kasi you've been doing this for as long as you have and ako, like, trying to get to a point where makakapag-provide yung trabaho ko Yes. and hindi ako nababato doon sa trabaho ko. Ang hirap niya That's the reason why you have to use your VL and SL. Di ba? Gamitin mo yung vacation leave mo, ganyan. Minsan kailangan ma-miss mo rin yung trabaho mo eh. Di ba? Ang Chinese naman, bihira uma-absent, feeling ko. Ganun ang lalo na yung mga nag-work sa Binondo. Monday to Saturday yun eh. Kasi Sabado, shushaw sila, naniningil. Magbakasyon ka rin naman paminsan-minsan. Depende na sa empleyado or nagtatrabaho kung ano yung vacation para sa'yo. Yung iba, yung bakasyon niya, nasa bahay lang. Nanonood ng TV, nakahiga, nakabukas yung aircon. Yung iba, gusto nila mag-travel. Di ba? Spend time with family. Pero kailangan, you take care of yourself. Yung SL, gamitin nyo pag may sakit kayo talaga, di ba? Hindi yung, sometimes kasi SL, sinungaling leave yun eh. Tama naman. Diba? Absent sila. Nagsasakit-sakitan, no? Absent sila, pero makita mo nasa, Boracay, nasa ganitong lugar, di ba? Tapos Naka-travel. naka-hide from mga boss. Diba? Yung- Close friends only. correct. There's a reason why you shouldn't add your office mates or boss in Facebook. Parang Diba? episode din ng Underpaid Ganun eh. Ganun talaga. Pero, ganun. Nagbe-vacation ako either end of the year kasi mababa ang ratings ng December. Yun. Or yung mga mahal na araw. Yan. Nagbabakasyon ako. Kasabay ng na ganun. lahat. Oo, sabay-sabay na lahat. Kaya lang kasi mahal na araw, WrestleMania yun eh. Tama naman. Di ba? Pag mahal na araw, Sakto. WrestleMania. Easter Sunday, WrestleMania. Yun, As we begin to close, gusto kong humingi ng advice from someone like yourself na yun Ayun. nga, nag-pave ng way for yung generation namin and the generations to come na Chinoy creatives. Ano yung may papayo mo sa isang Chinoy na parang iniisip niya, how do I become a creative pero hindi ko rin alam paano ako hindi magugutom? Okay. Oo. Yung tipong nakikinig sila sa podcast na to right now at work at iniisip nila, gusto ko mag-jump into media or kung ano man yung ginagawa mo ngayon, hosting or any other platform. Huwag nyo kalimutan yung pinag-aralan nyo. Kasi magagamit niyo yan sa lahat ng ng bagay. I studied advertising, fine arts.
nagagamit ko pa rin hanggang ngayon. I used to work in an advertising agency. Nagamit ko siya. Namamarket ko yung sarili ko. Yung mga ideas sa concept ng kung ano ipapagawa sa akin, nagsasuggest ako. Ngayon, kung si Stan, anong course mo, bro? Broadcast. Broadcast. O, gagamit mo talaga. Kung there will come a time na tataas na yung rango mo, hindi ka na VO talent or hindi ka na DJ, hindi ka na host. Ang mangyayari sa'yo, manager ka na ng radio station, manager ka na ng podcast studio, di ba? So, isipin mo yung pag tumanda kayo, pag tumagal, or magbi-business ka ng ibang bagay. For example, dahil nasa broadcast, pwede ka magbenta ng mic kasi ginagamit mo yan eh. Oo nga naman. Di ba? Mga sound equipment, ginagamit mo yan sa trabaho mo. So yung mga gustong mag-set up ng ganyan, ng sariling studio, pwedeng kunin si Stancy. Di ba? O, pwede ka magturo ng hosting sa mga mas bata. Kasi ang Chinoy host, konti lang, di naman ganun karami. Ibalik natin sa Chinese New Year, no? Since, ito rin yung pinaka-theme ng usapan natin. Ano ang favorite parts mo ng Chinese New Year? And on the flip side, ano yung pinaka-hindi mo favorite? Ang favorite part ko pag Chinese New Year, kinukuha ko para mag-host ng Chinese New Year celebrations. Sa Banawe. Oo, sa Banawe. What do you enjoy about that? Syempre, I enjoy yung meeting other people. Yeah. Tsaka, masaya ang Chinese New Year. Oo naman. Ngayon, kung hindi ka kinuha ng Chinese New Year, di okay lang, sa bahay ka. Manood ka ng news kung gaano ka-traffic sa Binondo. Ano naman hindi mo favorite part ng Chinese New Year? Di yung traffic sa Binondo, daming tao, di ba? Akala ko yung tikoy, naghihingi ng tikoy, hindi yon. No, kasi yung paghingi ng tikoy, pwede mo namang sabihin na kami nga sa bahay, walang tikoy eh. Tama. Diba? Sinasabi ko yun. Kami nga, yes. wala eh. Kasi ang Chinese di naman mahilig sa tikoy eh. Yung tikoy, binibili natin, pamigay. Hindi para kainin. Swerte mo may Exactly. matanggap Pamigay ka. yan eh. Oo eh. Tapos paano ba magluto ng tikoy? Marunong ako. Iprito Paano? mo. Prito mo, paano? Kailangan may May oil. parang Tsaka nagluto ka ng maling, di ba? Tama. Di ba ganun yung pagluto ng tikoy? Pero nagluluto din kami ng yung lumpiang tikoy, yung nilalagyan namin ng Yeah, peanut oo. butter or ng Pero- chocolate. Pero Favorite kasi, ko yun. ako personally, wala akong sweet tooth eh. Okay. Malas Kaya, mo. So, hindi mo hinahanap yun? Hindi ko hinahanap yung tikoy eh. Hindi ako mahilig kumain ng sweets. Okay. Ganon. Hindi ako mahilig kumain ng ganon. Tikoy, hindi ko nahiligan. Okay, as a final question, relating pa rin to Chinese Yeah. New Year. Di ba ito yung time na yung community natin na-highlight siya, di ba? Parang everyone's like, Kong Hei Fa Choi, nasan yung tikoy, nasan yung angpao, etc. etc. Anong pwede natin gawin para yung mga positive aspects ng ating community, yun ang mas ma-highlight during this time of the year? Hindi ko alam kung paano sabihin yun kasi iba-iba yung kanya-kanyang pamilya, iba-iba yung pwedeng i-highlight. Halimbawa, yung Chinese, madiskarte, masipag, di ba? Makikita nyo naman yan kasi kahit binibenta natin. Di ba? Kahit ginagawa natin yung side hustle. Hindi pa uso yung mga freelancing, ginagawa na natin yun eh. Tama na. Di ba? So yun yung sana makita nila sa Chinese na hindi yung porket, Chinese yan, mayaman yan eh. Kunyari, pag nagsasalita ng Chinese, hindi mo alam, binibenta ka na pala ni ganito. Or baka may hardware. Hindi lahat ganun. Ang Chinoy, ang Chinese, may kanya-kanyang specialty. Hindi lahat magaling sa negosyo. Hindi lahat magaling sa magbenta ng tools or yung sa hardware. Hindi lahat ganun. Kasi malay mo, yung iba, nagtitinda ng damit. Tama naman. Diba? Hindi naman ganun lagi. So, isipin nyo, parang Pinoy rin ang mga Chinoy. Dito tayo lumaki, dito tayo nakatira. Correct. Buboto tayo, nagbe-business tayo dito. Nagbabayad tayo ng buwis. Nag-ano tayo, Filipino citizen tayo. Yung iba, bumibili na apelido para maging Filipino citizen, di ba? Alam niyo yan, di ba? May classmate ako, hindi talaga apelido niya is hindi yung Pinoy na apelido. Hindi Santos ang apelido niya. Ang apelido niya, Ang. Bumili sila ng apelido para Maka-business. makapag-business or bumili ng lupa rito. Correct. Di ba? Ginagawa yan noon pa. Ayun din That's yung a different origin. historical lesson Iba altogether. yun. Yan ang tatanungin nyo kay kila Pero si Ivan, Tangsi. kila Kila Ivan Ivan Mandi, gano'n, kila Xiao Chua, Xiao Chua. gano'n. That's right. Stan, let the people know kung saan kanila pwede mapanood, mapakinggan, or if Naku, they want to parang read your books. Parang marami. mahaba-haba to eh. Oo, So, marami yata eh. Sige, go. nabentahan mo na kami. Sige.
I'm on social media. Hanapin nyo lang Stanley Chi on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. I have Suplado Motors. I upload mga latest na videos ko kasi may segment ako na Road Trip with Stanley Chi sa 1PH. And then, I also host for Phil Coche and yung Underpaid Podcast sa Spotify, Apple Podcast. Dito rin sa TPN yun. Men's Room sa One News. And then, pag naghahanap kayo ng host, kakasal kayo, may party kayo, meron kayong event or press con, I host naman eh. You can contact me online. Yung website ko, inaayos pa eh. Alright. Okay. Stanley Chi, maraming salamat sa pag-share ng time mo and for celebrating Chinese New Year with us sa season opener ng Now Steaming. Sobrang saya, sobrang enjoy every time magkasama tayo, nagpa-podcast tayo. We've been doing this for years. I'm glad na we can keep it going into the Siyempre. mid-2020s. Oo, dati nga naka-wrestling shirt pa ako pag mag-guest ako sa Oo, kanya. totoo yan. Totoo yan. Pareho yung mga favorite wrestlers namin, pareho eh. TIL. Yes. TIL. So maraming salamat Stanley Chi and kami naman magbebenta ng aming social media handles for all of my work with WWE, the local wrestling scene, sa mga voiceover. It's @_Stancy on Instagram and on Twitter, facebook.com/StancyOnline. Yeah. For me, it's at Kimberly Mas. I also have my own website, by the way. Plug ko na rin kasi para naman magamit. KimberlyMas.com. For Cedric, it's Cedric C. Cheng on Instagram and everywhere else. And for both of us, we actually do a comic strip. Kaya medyo nakarelate din ako dito sa episode na to. It's at So Asian Comics on Facebook and Instagram and TikTok as well. Thank you very much to our friends here at the Pod Network for putting these episodes together. And once again, Kong Si Fa Cai, Kyong Hi Hua Cai, Kong Hei Fa Choi. Hope you get rich. And a happy Lunar New Year to everyone. And as we wrap up this episode, just another reminder na hindi lahat ng Chinoy Mahilig sa tikoy. Kyonggi ah. Thank you for listening to Now Steaming. Now Steaming is hosted by Stan C, Kimberly Mas, and Cedric Cheng. Ronel Cheng is our writer and researcher. Our show is produced, mixed, edited, and mastered by the Pod Network. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.